Tinangka akong sakmalin sa gitna ng kwarto, sa harap mismo ng asawa ko. At ang pinakamasakit, hindi siya natakot, hindi siya nagulat. Parang alam niya na mangyayari iyon. Doon ko naintindihan, hindi ako ang target. Ako ang handog. Ang nilalang na may mga mata na parang uling at amoy ng lumang langis tumitig sa akin, parang nagbabasa ng pangalan sa isang listahan. Si Arman, nakatayo sa pinto, tahimik. Parang nakikinig sa isang script na siya ang sumulat. Ako si Ivy, fashion designer. Mahilig sa tela na kumikilos kapag lumalakad ang katawan. Lahat ng iyon ang nabago ng maging asawa ko si Arman, CEO, mayaman at tahimik sa paraan na kayang palakasin o sirain ang sinuman sa paligid niya. Pag-amin. Nagustuhan ko ang matahimik niyang kapangyarihan noon. Parang comfort. Parang may matibay na pundasyon. Pero may mga bagay na hindi mo nabibili sa designer shoes at hindi mo napapalitan kahit ilagay mo pa sa pinakamahal na box, ang tiwala. Unang beses kong naalangan dahil sa isang pabango. Hindi yan kabit-level evidence, pero ibubuo ko ang kwento mula sa maliliit na crack. May bagong babaeng bumalik sa buhay namin na ang pangalan ay Totiana. Totiana na dati niyang kaibigan, dati ring nanliligaw. Bago siya bumalik, akala ko normal ang kanyang pagdating. Siya daw ay business advisor ngayon. International exposure daw. May network na makakatulong sa kumpanya ko. Sabi ni Arman, "She can help us expand lines to Europe." Maikli lang ang usapan, sinunod ko. Ngunit unti-unti, ang opisina ay naging lugar ng maliliit na cuteness at maliliit na pang-aalipusta sa akin. Totiana would walk into meetings and the room would shift. People would laugh a certain way. She smelled expensive, soft, citrus with a green note na parang bagong leather. Yung amoy na hindi mo ina-advertise pero alam mong may kakayahang magbayad ng mahal. Siya ang tahimik na kabit na hindi kailanman kailangang mag-ingay tungkol sa sarili. Minsan sasayaw lang siya sa glass hallway, may hawak na coffee, at ang mga lalaki sa boardroom ay biglang nagiging mas mabilis magsalita. Ang mga mata ni Arman ay nagliliwanag lang ng kaunti, hindi labis. Hindi siya dramatiko. Ito ang pinakadelikadong bagay, ang pagiging tahimik. May 3 senyales na tumusok sa akin at hindi ko na binitiwan. Ang pabango, ang seating arrangement ng mga meetings, at ang pangalan sa mga message threads na hindi ko kasali. Hindi ko sinubukan maging detective noong una. Nagpaandar ako ng instinct ko na designer. Nag-observe ng silhouette, nakita ko pattern. Ang problema ng pattern ay kapag natantya mo na, maliit lang ang katibayan. Madaling sabihin na ikaw mismo ang paranoid. May mga tao sa paligid ko na nagbigay ng kumpirmasyon at iba naman ang nag-alis. Ate Rosing, na parang utusan at kaibigan sa bahay, lagi siyang nasa tabi ko kapag kailangan ko. Siya ang nagluluto ng prutas sa umaga, siya ang nag-aabang ng motor ni Arman. Pero may mga pagkakataon na ang kanyang tingin sa babaeng pumasok sa bahay ay parang may tinik. "Nagmasid ka lang, iba?" sasabihin niya, parang nag-aalala pero may lungkot sa mga mata niya. Para bang alam niya ang lihim at pinipili niyang huwag sabihin. Sa opisina, may mga tauhan rin na gumulong ng aking mundo, sina Nestor at Alvin. Sila ang mga taong alam kong pwede kong lapitan kapag kailangan ng ulo para mag-imbestiga, hindi sa paraang ibang palabas, kundi sa paraang Pilipino. Tanungan, makinig, magtanong sa tamang oras. Hindi kami hackers, kami ay nag-o-organize lang ng maliit na intel, kung sino ang sumasama sa kanya sa elevator, sino ang tumatawag ng 4 na beses mula sa isang hidden number, sino ang nagiiwan ng coffee stirrer sa binuksan na drawer. Maliit pero marami. Ang una naming hakbang ay simpleng observe. Walang basag na pinto. Walang pagsalakay. Nagsimula kami ng schedule. Si Nestor ang naglalaro ng innocent intern na laging nagdadala ng prototypes, si Alvin ang nagtitimpla ng totoong kape pero may oras na dadaan sa kanilang desk upang makatry sa partnership notes. Ako ang nagbabantay ng pattern ng kanilang mga pangalan sa kalendaryo. Simple, hindi elegant, minsan nakakalungkot. May isa pang bagay na papasok sa eksena na sadyang idiomatic sa amin, ang albularya. Hindi ako noon naniniwala agad. Lagi akong may pag-alaala sa stigma,
huwag maging superstitious, huwag i-blame ang iba, huwag maging witch hunter. Pero noon pagod na ako. Nakatulog ako sa sewing room at nagigising sa mga punit ng tela sa paligid na hindi ko maalala. Nagpapawis ako, may mate ng pagkatakot sa dibdib. Nawala ang kaginhawaan ng pag-ayos ng patterns. Dinala ako ni Ate Rosing sa isang lugar na malapit sa merkado. Isang matandang babae na may dugong albularyo. Hindi ko in-demand na ituro ng step by step. Hindi iyon parte ng kwento na bibigyan ko ng recipe. Pero sasabihin ko na may mga tradisyonal na kasanayan na ipinapasa sa amin ng mga nagdaan. Kami ay lumaki na may kaunting bilin. Kung maniniwala ka, gagawa ka ng aksyon. Kung hindi, magpatingin sa propesyonal. Ang buhay ay umiikot sa landas ng dalawang paraan. Naku, anak, ang tao, pag hindi ka nagtatanggol sa sarili niya, ihihirapan siya, sabi ng albularya sa akin na may halong pagkamalumanay at pagkamatigas na parang lumang tela. Binili ko ang isang bagay mula sa kanya. Hindi man kailangan ng detalye, ito ay merchandise ng paniniwala, isang maliit na bagay na sinasabi niyang magbibigay ng bantay. Hindi ko sinunod siya ng buo. Binili ko lang dahil kailangan ko ng pag-aari na makakapagbigay sa akin ng kahit na anong pakiramdam ng kontrol. At di nagtagal, doon nagsimula ang pagbabago ng aking panaginip. Una, ang mga panaginip ay parang runway shows na mali ang lighting. May mga dami ng mata sa dilim na sumusulyap kapag ako'y nakahiga. May isang panaginip na nag-iisip ako ng sketch ng isang gown at habang naglilinya ako ng curve, ang piir ng lapis ko ay naging pangil. Gumising ako noon na may dugo sa ilong. Hindi malakas, pero sapat para magparamdam ng takot. Tumitibok ang puso ko ng walang dahilan. Naglaho ang rason ko, baka stress. Pero may mga tao ring nagsabi, magpatingin ka sa doktor. At pumunta ako. Walang malakas na diagnosis, pero nagbigay sila ng gamot para sa anxiety. Panandali ang tulong, hindi solusyon. Sa mga oras na iyon, dumaloy ang testong hindi ko inaasahan mula kay Arman. Ivy, take care of your health. This is getting odd. Tahimik. Malamig ang concern niya. Walang aggression, parang nakascript. Sabi niya paminsan, minalas ka lang talaga sa stress. At iyon ang gawa ng kanyang manipulative na kagandahan. Hindi inalalayan ang pagkabahala ko. Minamaliit niya. Ako, hindi naman masyadong proud. May mga gabi ako na umiinom. May mga gabi ako na binubura ang inbox para huwag makita ang pangalan niya. May mga kaibigan na nagsasabi, lumabas ka na lang, don't think about it. At may mga panahon na gusto kong sumisigaw, kung bakit ako ang nagmumukhang baliw noong nakakaalam ng mga hindi magandang nangyayari sa bahay namin. May isang gabi na tumawag si Nestor, may mga bagong balita. Nakita niya si Tatiana na pumasok sa isang resort sa labas ng lungsod. May kasamang isang babae na hindi niya kilala. May meeting daw. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari sa company retreat nila. Nagtataka rin ako. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan itong gawing business trip. Bakit tila may private element na nakatago sa mga opisyal na agenda. Nagbihis ako ng simple. Hindi ko gusto ang atensyon. Nais kong dumungaw na parang isang ordinaryong asawa na magbibigay ng sorpresa. Hindi ako nag-text ng notice. Kinokontrol ko ang sarili para maging kalmado. Ngunit habang ako ay papunta sa resort, may naganap sa loob ng aking pangangatawan na hindi ko inaasahan. Ang mga anino ay parang napakatahimik sa bintana ng kotse, mga hugis na hindi ko matiyak kung tao o hindi. May mga sandali na naririnig ko ang tawa, maliliit na tawa sa likod ng mga puno. Para bang may audience ng mga nilalang na nagmamasid sa akin. Bago ako umalis ng bahay, naglagay ako ng maliit na bagay sa bag na binili ko mula sa albularya. Hindi ako maglalarawan kung paano o kung bakit eksakto, pero ginawa ko ito dahil kailangan kong subukan ang anumang piraso ng uri ng paghahanda na makukuha ko. Huwag ninyo akong husgahan. Kapag pinagsasama ang pag-ibig at takot, minsan ang pinakasili na bagay ang nagiging pinakamakatwiran sa iyo. Doon sa resort, may linya ang mundo. Mga taong nagtatawanan, kumakain, nagkakamayan, at may tinig na mapayapa na nagmamahal sa citrus scent ni Tatiana. Nakita ko si Arman kasama ang isang babae sa balkonahe, hindi si Tatiana. Ang babae
ay hawig sa type na hindi ka agad makakakilala kung sino siya. May mahinang ilaw at may buhok na pumapailan lang. Paglapit ko, hindi tumayo si Arman. Parang inaasahan niya ang pagdating ko. Naglakad ako ng dahan-dahan, may hawak na baso sa kamay para maging natural ang dating ko. Paano ka nakaalis ng bahay? Tanong niya nang hindi tumitingin ng diretsyo. Nag-walk around lang. Ikaw? Sagot ko, nakakapit pa rin sa isang pinong anyo ng kalmado. Naglakad kami pabalik sa room. Ginanap niya ang ritual ng civility. Nagbukas ng pinto, nag-alok ng silya. Sa loob, may pagkain, may ilaw ng kandila, may note sa mesa, private dinner. May isang panyo na may amoy ng bagong pabango. Hindi iyon si Totiana. Nang tumingin ako sa palibot, napansin ko ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang maliit na pakete na may suot na ribon, parang regalo, nasa gilid ng kama. Hindi naman sa akin ang regalo, so hindi ako nagkagusto. Ngunit ako rin ang nabiyayaan ng paranoia. Tiningnan ko ang silid at sinilip ang mga bintana. Umikot ang aking mundo ng may mga pagod na paghinga. Sinimulan kong kumain, ngunit may mga sandali na parang may lumalapit. Hindi ng tao, kundi ng amoy. Lumang karne, maalat, parang may maliliit na ngipin na kumakagat sa hangin. Nag-iba ang temperatura. Ang leeg ko, biglang natahimik, nakaramdam ako ng bagay na tumitirik sa lalamunan. Inisip kong baka hangin lang. Sinubukan kong tumawa. Ngunit hindi ko matigil ang pananakot sa loob. Sa kabilang mesa naroon si Totiana, tahimik, nakaayos na parang hindi niya alam ang nangyayari sa loob ng silid namin. May ngiti siya na hindi kumikilos sa mata. Sa kabilang banda ni Arman, may lumalabas na titig na nagpapahiwatig ng pagkamisteryoso. Alam kong may bagay na itinatago. Ngunit ano iyon? Ilang sandali lamang, may kumatok sa pinto, isang staff member. May dumating po na bisita, sabi niya. Si Arman ang lumabas at nagpaalam. Lumabas siya at umupo sa maliit na bench sa garden. Hindi siya nagmamadali. Pagbalik niya, may hawak siyang isang maliit na bundle. Surprise? Sabi niya, parang banal ang kanyang pagbigkas. Tinuntun ko iyon. Hindi ako nag-react agad. Sinalubong ko lang ang pag-ikot ng mga minuto. Ngunit sa loob ng maliliit na minuto, nagbago ang katahimikan. Ang babae sa kama, na noon palang naroon, tumangkad. Nagbago ang mukha niya sa paraan na hindi ko alam kung paano ilarawan. Hindi ito horror movie transformation na may sparks at flash. Ito ang mabagal na pagbabago kung saan ang balat ay nagiging parang kulay abo. Ang mata ay nagiging mas madilim. Ang ngiti ay nagiging mahabang tila, nakapusod na matang na maraming ngipin. Hindi man tumama ang imahe na gusto ng sino mang magsalaysay. Ang pakiramdam ay parang may kumakagat. Nakaramdam ako ng parang electric shock sa ulo. Umikot ang mga bagay. Huminga ako ng malalim at alam kong hindi normal ang nakikita ko. Umibig ako sa ideya na baka hallucination lang. Sinubukan kong tumawid sa sarili ko. Stress, insomnia, halos sibol na panic attack. Sumama ka na lang sa akin, sabi ni Arman sa katahimikan. May tampo sa tono niya na ginawang mapanghikayat. Hindi pa nakakasalubong si Totiana sa akin ng maayos noon. Siya ay naging tanong na hindi ko alam kung paano lutasin. Nagdesisyon ako na hindi ko papayagan ang sarili kong malasing sa dami ng tanong. Kailangan ko ng ebidensya. Pag-uwi ko mula sa resort, hindi ako agad nakapagtulog. Nagtayo ako ng maliit na war room sa sala. Laptop, camera phones, receipts. Nestor at Alvin tumulong sa pagkuha ng mga detalye. Nakita namin ang mga record ng phone logs na may mga tawag gusot at pabalik-balik. May isang number na namasked na palaging tumatawag tuwing gabi ng 11:00. Sinubukan nilang i-trace pero hindi namin makuha agad ang identity. Sabi ni Alvin, "Ma'am, baka may ibang paraan. Hindi obvious ngayon, pero may pattern." "Anong pattern?" Tanong ko habang pinipigilan ng nais na sumigaw. Hindi sila naka one-to-one lang. May mga pagkakataon na may kakaibang schedule. Nagkakabit ang mga tawag sa isang particular na type ng event, parang private meetings sa mga weekends. Ang utak ko ay naglakas. Alam ko na hindi ako gusto ng pananakit. Gusto ko ng pag-ayos, hindi ng hihinayang. Ngunit ang paulit-ulit na pattern ay nagbigay ng mungkahi na hindi lahat ay visible sa una.
May mga gabi na ako'y pumipintig sa telepono, tinitingnan ang mga lumang litrato ni na Arman at ako. Makikita mo sa larawan ang isang pareho kaming nakasmile, naka-holding hands. May imprint ng pagkasasama, ngunit may nakatagong layer rin. May mga larawan na may iba pang babae sa likod, hindi ganap na klaro. May mga social media check-ins sa oras na hindi yata ako kasama. Sa ilalim ng mga fabric swatches at sleeve buttons, may mga bakas ng paggamit. Hindi biro ang kalungkutan. May mga panahong pumapasok ang dalawang boses sa isip ko. Ang isa ay ang boses ng pagiging praktikal. Kumuha ng abogado, huwag mag-aksaya ng oras. Ang isa ay boses ng puso. Gusto kong maniwala na may rason pa rin para sa pag-ibig. Ang dalawang ito ay naglalaro sa akin na parang dalawang models na naglalakad sa runway nang hindi magkita. Sa isang gabi, pagkatapos ng isang nakagugulantang araw sa opisina na ang mga mata ko'y parang maraming camera flashes, nagising ako sa mata ng gabi. May malakas na kalabog sa pinto ng kwarto namin sa bahay. Tumayo si Ate Rosing sa tabi ng kama, may hawak ng lampara. May kaguluhan sa baba, sabi niya. Tahimik namin itong pinakinggan. May boses na parang may pakiusap sa labas. Nagpunta si Arman sa ibaba. Nagmadali akong sumunod. Pagbaba namin, nakita namin ang labas ng bahay na may mga upuan na nagkalat, parang may party na bigla na lang nagloop. May isang papel na nakahagis, isang leaflet ng isang bagong project na hindi namin pinirmahan. At sa likod ng gate, may tao na naglalakad palayo, isang silhouette. Hindi ako nakatiis, lumapit ako, ngunit ang tao ay naglaho sa dilim, para bang inalis ng hangin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng buhay na hindi ko alam kung sino ang kasali sa sabwatan at sino ang biktima. At kung ano ang tunay na hangarin ng babaeng tahimik na pumasok sa buhay namin. Tahimik siyang kabit, pero may kapangyarihan siyang umukit ng mundo namin nang hindi nagsasalita. Kung nakaka-relate kayo sa pagkakaroon ng maliit na pakiramdam na parang may naglilihim sa paligid ninyo, i-comment nyo. Sabihin nyo kung anong ginawa ninyo sa unang oras ng pagdududa. Hindi ako nag-e-expect ng saintly answers. Gusto ko lang maging totoo tayo sa isa't isa. Pagkatapos ng micro CTA, nagpatuloy ang buhay na parang ordinaryo, tanghalian sa opisina, fittings, calls with suppliers. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may demon na kumakain ng oras ko. Gumawa kami ng mga bagong hakbang, mas maingat na schedule, mas maingat na check-ins. Nag-install ng mga extra cameras sa opisina, hindi para stock, kundi para maayos ang records. Si Tatiana ay nagiging mas present. Siya ay nasa boardroom, nag-uusap ng strategy, palaging may isang pahayag na parang leksyon. Let us pivot to a more luxe market. Dahan-dahan, sama-sama ang applause. Ngunit may mga gabi na bumabalik ang panaginip, mas malala. Isang gabi, nagising ako na may lamat sa salamin ng bathroom. May mga kamay na parang nakaprint sa salamin, parang may lumabas na walang habas na pagkahilig sa pagtingin. Umiyak ako noon sa banyo, hindi sa sadyang drama, kundi dahil sa pagod. May mga pagkakataon na ako'y nag-iisip na baka lumala na ang aking kondisyon. May pagkakataon ding ako'y nag-iisip na may sinasadya sa kabilang panig. Nagsimula ring magpakita ang subtle na manipulations. Naiiwan ang mga gamit ko sa ibang lugar, nakakawala ang mga external hard drives na may mga design files, biglang may mga item na lumalabas na hindi akin. Hindi ito agresibong ginawa, ngunit mayroong pattern. Naiiwan ako sa maliit na moments na nagiging malaking gaps. Sa buong panahon, si Arman ay nagiging mas maingat sa salita. May mga beses na sinabi niya, "Maybe we should get help for you." Parang napakabata niyang pag-aalaga. Ngunit paanong ang isang tao na tahimik na nagnanakaw ng katahimikan mo ay magiging unang nagsusuggest ng therapy? May mga pagkakataon na ang kanyang tawag sa professional ay isang paraan ng pagtatakip. Kung i-frame niya ako bilang taong may problema, maaari niyang ilipat ang suspense mula sa kanya papunta sa akin. Sumisirit ang galit ko kapag naiisip ko iyon. Galit at takot na pinagsama. Hindi madaling buhayin ang magagandang fashion shows kapag may asintado kang may mabigat na kamay sa unahan ng paglalakad. May isang gabi na hindi ko na kinaya. Umupo ako sa loob ng aking studio kasama ang lumang sewing machine at sinimulan kong magbuhos ng kwento sa papel.
Ang sketchbook ko ay naging diary na may mga natuklap na sketches at sulat ng galit. Sa kaliwang sulok, may maliit na logo na ginawa ko noong una kami nagkakilala ni Arman. Isang monogram na nagiging tanda ng aking pagsuko. Binura ko iyon. Nagpasya ako. Kailangan ko ng alay sa labas ng opisina. Humingi ako ng tulong mula sa lawyer na kakilala ni Daddy upang malaman ang legal na posisyon ko. Hindi ako nag-file agad ng kaso, hindi iyon ang punto. Ang punto ay magkaroon ng dokumentasyon to have a paper trail. Daddy, na noon ay masyadong invested sa business at sa image ng pamilya, ay nagkaroon ng reaction na hindi ko inexpect. Nagalit siya, hindi dahil sa betrayal, kundi dahil sa potensyal na mawala ang investment na inilagay niya sa aming kumpanya. Sa isang liwanag, nakita ko na ang aming buhay ay parang negosyo na may share prices. Ang personal at professional ay naghalo sa nakakapanghina na paraan. Sa heat ng gabi, may naganap na mas misteryoso. Isang manliligaw ng dati ni Arman, isang babae na hindi pa nakikilala sa akin, na pasama sa senaryo. Sinabi ng isang staff na nakita niya ito na lumalabas ng opisina ng maaga, may bit-bit na Manila envelope. Natempt ako na sundan, ngunit hindi iyon ang ginawa ko. Sa halip, inilipat ko ang aking focus sa mga maliliit na bagay. Receipt ng hotel bookings, flight manifests, at lihim na chat logs. Ang lahat ng ebidensya na nasusulat namin ay parang mga hiwa sa tela. Hindi sapat upang bigyan ng malakas na boto ang kaso ko, ngunit sapat para mapanghawakan. At kapag ginamit mo ang mga ito bilang base, makakagawa ka ng plano. May mga pagkakataon na ako'y nagtataka kung ang tunay na aswang ay hindi isang nilalang na may kagat at pakpak, kundi ang kahandaan ng tao na sirain ang buhay ng iba sa tahimik, maingat at matalinong paraan. May mga pagkakataon din na ang panaginip ko ay nagiging literal. Nakikita ko ang hugis ng nilalang na tumatakbo sa ilalim ng kotse, ang amoy na lumalabas sa kahabaan ng kalsada, at ang mga mata na naglalagablab sa gabi. Ang pagitan ng mental health at supernatural ay manipis. At sa term ni Ate Rosing, kaluluwa ng tao minsan nakakasumpong ng direksyon. Nagdesisyon ako na hindi magpapaapekto ng takot. Kung papatay ako ng takot, mawawala ang negosyo, mawawala ang pamilya, mawawala ang akin. Kaya nagtayo ako ng maliit na team sa likod ng mga silid. Si Nestor at Alvin, ang lawyer na kaibigan ni Daddy, at si Ate Rosing na, sa kabila ng kahina-hinalang tingin minsan, ay patuloy na nananatiling kasama ko sa bahay. Nagplano kami ng observation sorties, hindi para manakit o gumanti, kundi para kumuha ng ebidensya. Isang linggo bago ang resort incident, may nakuha kaming snippet ng text exchange mula sa isang lumang phone na napalampas sa opisina. Hindi kumpleto, ngunit may linya na tumigil ang hininga ko. Make sure she's far. The quieter the better. Hindi ko alam kung sino ang nasa likod ng the quieter. Ngunit may bahagyang panlilin lang doon. Parang isang diktamen na iniutos ang pagiging tahimik bilang stratehiya. Araw-araw, unti-unti, ang mundo ko ay nagiging mas maigting. Ang paggawa ng damit ay naging parang panlililok ng katotohanan. Ang pag-select ng tela ay parang paghanap ng fingerprint. At bawat gabi, may panaginip na bumabalik. Ang maliliit na mata, ang mga ngipin na dahan-dahang sumusulpot sa mga labi ng mga hindi inaasahang tao. Minsan, nasahan ko ang sarili ko na tumatakbo sa gitna ng gabi, naghahanap ng liwanag, naghahanap ng paraan para maalis ang mga anino. Isang gabi, hindi ko na mapigilan. Tumawag ako kay Tatiana. Hindi dahil naniniwala ako sa kanya, ngunit dahil ganoon ang logic ng mga kaluluwa na naghahanap ng paglilinaw. Tatiana, sabi ko ng diretso, bakit ka nandyan? Ano ang ginagawa mo sa opisina namin? May katahimikan. Maya-maya, may boses na malumanay. Ivy, hindi mo kailangan mag-alala. I came back for the company, para sa growth. May kanting pagod sa tone niya, pero hindi ako natuwa. Pero bakit parang may... She paused. Special meetings? Bakit may mga number na lumilitaw ng gabi? That's internal, sagot niya, may proteksyon. Hindi mo dapat galawin ang mga bagay ng company na yan. Tulad ng designer decisions, let us handle corporate matters.
Ang tono niya'y may hangaring magtakda ng boundary. Ngunit para sa akin, ang boundary na ito ay manipulative na pag-iwas sa transparency. Paano mo haharapin ang isang tao na tahimik ngunit may hawak ng leverage? Hindi kanya sinasabing, adik, hindi kanya pinupuna. Binibigyan ka lang niya ng instructions na mag-back off. Lumabas sa pag-uusap iyon ang isa pang bagay na masakit. Hindi lamang si Arman ang tahimik na may kabit. May isang tahimik na kabit na tahimik sa pag-usad, tahimik sa galaw, malupit sa epekto. At may isa pang complicated irony. Si Tatiana, ang inaakala kong kabit, ay parang isang tao na nag-aalok ng tulong ngunit may painted na personal na agenda. Doon nag-umpisa ang isang serye ng mga pagpupulong at planong hindi pa kumpleto. Surveillance sa isang particular na weekend, pagtatakda ng 3 checkpoints sa airport logs, at pag-assign kay Alvin upang magtrabaho sa listahan ng guests ng resort. Ngunit habang ginagawa namin ang mga ito, may lumilitaw na mas malalim na banta. May mga araw na akong hindi matulog, may mga oras na ako'y pampatulog, at may mga sandali na nagdududa talaga ako sa sarili ko. At sa gitna ng lahat, ang aswang motif, minsan isang alegorya, minsan literal, ay palaging gumigising sa akin sa gabi. Isang gabi, nagising ako sa ugoy ng isang panaginip at nakita ko sa loob ng salamin ang reflection ko. Ako, naka-white silk, may mga mata na lumiliwanag, at may maliit na ngipin na nagmamasid. Natawa ako noon, sa takot. Hindi ako aswang, sinabi ko sa sarili. Ngunit ang boses ko ay may uncertain na reverb. Hindi pa natatapos ang kwento. May mga papel na kailangang ilagay, may mga tanong na kailangang sagutin, may mga ugnayan na kailangang tapusin. Ngunit sa isang bagay, naging malinaw. Ang tahimik na kabit ay mas malupit kaysa sa inaakala namin. At ang bilyonaryong aswang, kung siya man ay totoo o symbolic, ay may kamay sa pag-ikot ng mundo namin. Sa susunod na yugto ng kwento, may isang call na galing kay Nestor. Ma'am, nakita ko sila sa resort. Hindi siya ang babaeng inakala natin. At doon ako nagpak. Nagmamasa-masa pa rin ang mga kamay ko habang sinasara ko ang maliit na maleta. Hindi ko na iniisip kung kailangan ko pang pumorma para sa confrontation. Ang laman ng maleta ay puro practical, isang blazer, isang paris ng flats, makeup na madaling tanggalin, ang sketchbook. Pinagtiyagaan ko ang sarili ko na huwag umiyak. May mga oras na mas madali ang pag-iyak kaysa ang paghaharap, pero hindi iyon ang gabing iyon. Kailangan kong makita ang mukha ng taong nagngingining sa likod ng mga tingin at tawanan. Tumawag si Nestor ulit. Ma'am, nasa garden sila. Si Arman, ang kasama niya, hindi siya yung inaasahan natin. Boses niya mababa, may pag-aatubili. May kasama siyang ate, parang kilala ko siya. Naalala ko ang sinasabi niya ng mga naunang araw, mga bagay na naliligaw ng pagkaintindi. Dito na, pupunta ako, sabi ko. Hindi ako nagbigay ng oras para magpanibago ng isip. Walang dramatikong pagmamapa o plano. Hindi kami vigilante, hindi iyon ang punto. May kamera kami sa opisina, may ebidensya, may mga tawag. Ang plano namin ay kumuha ng katotohanan sa lengguwahe na maiintindihan ng korte, larawan, video, witness statements. Pero may limitasyon ang pagwiwisik ng kamera kapag ang pangyayari ay nagiging hindi pangkaraniwan. May mga bagay na hindi nasasakop ng CCTV. Ang amoy, ang bigat sa dibdib, ang panlaki ng mata. Kailangan kong humawak sa magkabilang mundo. Ang legal at ang isa pa, ang mabigat na personal na karanasan na hindi basta sinusukat. Nakaparada ako sa gilid ng resort. Nagmamaneho sa ilalim ng mga puno. Ang lugar ay marangya. May mga ilaw na naglalaro sa tubig ng pool, may harp music sa lobby na lumalambing. Lahat iyon para sa mga bisitang hindi alam na may marahas na lihim sa loob. Bumaba ako at naglakad papunta sa gate. May reception staff na nakasmile bilang bahagi ng kanilang trabaho. Hindi ko pinansin ang smile. May hawak akong maliit na camera phone at isang maliit na recorder na iniwan nila sa akin. Hindi ako makakakuha ng professional footage, pero sapat iyon para makadocument ng audio at video mula sa isang ligtas na distansya.
Pumasok ako sa koridor na pinalilibutan ng mga obra ng contemporary art. Malalaking canvases na parang sabaw, katahimikan na medyo artipisyal. Pinindot ko ang elevator bilang hindi ako masyadong nagmamadali. Habang pataas, pumapasok sa isip ko ang mga maliliit na detalye. Ang pattern ng blusa ni Rosing nung huli niyang pag-alis. Ang paraan ng pag-aayos niya ng plato sa amin ng sabaw na parang may pag-aalay. Ang ngiti niya na minsan ay parang hindi naglalarawan ng buong emosyon. May mga bagay na hindi nasasambit. Nasusukat lamang kapag hinahawakan mo ang tela ng maigi. Pagbukas ng pinto ng suite ni Arman, muntik na sumakal ang puso ko. May kandila pa rin sa lamesa. May boses na mababasa sa likod ng panyo ng pintuan. Isang hagikik, ang pamilyar na baryo ng male laughter. Pumasok ako ng dahan-dahan. Sa loob ng silid, nakita ko sila. Si Arman nakaupo sa isang chaise lounge, naka-blazer pero walang tie. At si Ate Rosing, hindi ang Ate Rosing na nagluluto ng prutas sa bahay, kundi ang sinasabing Ate Rosing na may ibang posisyon sa eksena ngayon. Nakahiga sa kama, nakadrape ng linen na tila isang banal na tela sa gabi. Hindi umalis ang katahimikan. Umikot ang mundo ko sa isang maliit na haplos ng hangin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko ng diretso. Parang nagpapanggap siyang bagong artista sa stage, yung uri na composure lang ang gamit. Ang boses niya mahinahon, napaka-ordinaryo. Ivy, ikaw? Anong ginagawa mo dito? May katusuhan sa tono niya, hindi pasaring, parang walang mali siya. At sa likod niya, si Arman ay may ngiti na exasperatingly small, hindi proud, hindi guilty, kundi parang taong sanay maglatag ng ilusyon. Hindi ako tumayo lang doon. Lumapit ako. Kinuha ko ang kamera at itinaas ng bahagya. Maliit lang ang angle, ngunit mababakas ang mukha ng dalawa. Naghalo ang takot at galit. "Nestor just called," sabi ko. Sabi niya, "Nakita nila kayo dito." May konting katigasan ang salita ko. Hindi dahil gusto kong magpagaling, kundi dahil kailangan kong panindigan ang tunog na yon. Para masabi ng boses ko sa iba na hindi ako tulala. Si Arman tumayo. "Ivy, this is uncomfortable," sabi niya, kumakain ng bawat salita. "Kung may usapan sa company, it's internal. Wala kang dapat gagawin." May lamig sa tinig niya na noon pa man ay parang scaled down winter. "You should go back to your room." At doon, nagiba ang kanyang kilos, napakatahimik, ang pinaka-nakakatakot na paraan ng pagtatakip. Hindi ko pinakinggan ang panghihikayat, pinuntahan ko ang kama. Nangihina ang liwanag, may mga kamay na nakalagay sa bedsheet, hindi lamay, may kasabikan. Umusad ako ng mas malapit, at nakita ko ang isang panyo na may amoy ng pabango, hindi ang pabango ni Tatiana. Ang panyo ay may stain na hindi ko maisalarawan sa engraving ng opulence. Medyo mamasa-masa, medyo bakas ng isang bagay. Hindi ako nakapagsalita. Ngunit bigla kong naramdaman ang pagkagulat. Parang mismong kalaunan ng hangin ang kumagat sa aking lalamunan. Nang humarap ako sa kanya, nakita ko ang transformasyon. Una maliit lang, pagkislap ng mata. Akala ko bulag na, pero hindi. Parang nagbago ang kulay ng kanyang balat, nagbago ang tampok ng mga labi. Hindi biglang nagkaroon ng pakpak o anting-anting na malaki. Hindi masyadong pelikula ang naging shift, ngunit may cutting na parang pininturahan ng abo. Ang mukha niya naging parang luma at nagiging malutong. At nang bumuka ang bibig niya, hindi ang karaniwang ngiti ang nakita ko kundi mga ngipin. Hindi halata noon, ngunit may likas na hyperextension sa dulo ng mga gums. Parang blow by blow, bumaba ang lahat ng kontrol sa akin. Huminga ako ng malalim at ang hangin ay parang lumang isda, makapal, maalat. Nakaramdam ako ng mahina sa tuhod. May nangyaring bagay sa akin, biglang lumabas ang dugo sa ilong ko. Hindi malakas, ngunit may sapat na dahilan para ako'y mabigla. "Ivy?" sabi ni Arman. At ang tunog niya parang ringtone ng isang taong may planong client. Walang emosyon. Bago ako nakareact, bumagal ang paggalaw ni Ate Rosing. Ang mga mata niya ay tila naglilipat-lipat ng distansya, parang may nagbabasa ng menu sa akin na hindi ko kayang lampasan. Umusad siya palapit sa akin at parang sinampal ako ng malamig na hangin.
May ungol na sumilay mula sa dibdib niya, hindi tao, hindi nagkataong tunog. Ang kamay niyang nakayakap sa bedsheet ay parang nag-unfurl at may mga daliri na napahaba. Hindi ko tinangkapang ilarawan ang kakilakilabot na detalye, hindi dahil ayaw kong maging malabo, kundi dahil ayaw kong gawing grotesk ang eksena. Ang katawan niya ay may pagbabago na hindi ko kayang i-frame sa normal na salita. Tumakbo ako palayo, pero may hawak siyang daliri sa braso ko, parang bakal. Naramdaman ko ang pangil niya na malapit na, parang may panlalamig na kumikita sa leeg ko. Umidlip ang mundo ko. Tumunaw ang mga kasuotan ko sa panginginig. Sa gilid ng kama, narinig ko ang pag-iingay ng sapatos ni Arman habang lumalabas siya sa silid, parang walang nangyari. Tawagin mo ang security, sabi niya ng walang emosyon. Parang operator lang, huwag mong guluhin ang eksena. Tila ba may script na sinusundan? Hindi ako nag-aksaya ng oras. Humigop ako ng hangin at naghanap sa bag ng anumang bagay na pwede kong ipagtanggol. Huwag nating tawagin itong armas. May hawak akong rosaryo? Hindi. Ang tanging nakuha ko ay ang maliit na thing mula sa albularya na inilagay ko nang hindi masyadong seryoso nang umalis ako. Ang item na iyon ay maliit, may tela at tila pininturahan ng mga lumang lint. Hindi ko na inisip kung ano ang tawag dito. Hinawakan ko lang. May moment kung saan naisip kong katawa-tawa ako na this is superstition. Pero nang ibulong ang hininga ng nilalang sa aking tenga, lumabas ang lahat ng pangangatog ng pamumuhay ko. Ang math ng costumer, ang count ng mga bills, ang mga pattern ng betrayal. Kailangan kong kumilos. Hindi ko kailangang ilarawan ang lahat ng detalye ng kung paano gumana ang bagay na iyon. Hindi tungkol sa formula, kundi ang epekto. Nagsimulang kumulog ang ilaw. Parang yung uri ng pag-iling ng mundo na sinasabi ng mga lolo natin kapag sila'y nagbababala. Ang pangil ng nilalang ay umabot na at may malakas na pressure sa aking dibdib. Doon, may boses na pumasok mula sa gilid. Ivy, lumabas ka. Ito ang tinig ni Tatiana. Hindi ko inaasahan na siya ang magtatanghal ng ganitong timing. Ngunit doon siya, nakapasok sa pintuan na parang ang pagpasok niya ay ginamit ang lahat ng kanyang mga passport, lahat ng kanyang flights at lahat ng kanyang dahilan. May hawak siyang rosaryo, hindi isang albularyo item na detalyado ang anyo, at may tanaw na liwanag sa mukha niya na hindi theatrical kundi tahimik at matatag. Siya, sabi ni Tatiana, hindi tumitingin ng diretso sa akin ngunit sa nilalang. Hindi na siya si Rosing. Ang pagbigkas ng salita ay parang pagtanggal ng veil. Hindi na siya Rosing. Ang katotohanang iyon ay nagpalakas ng loob ko. Hindi dahil lumalakas akong gumawa ng aksyon, kundi dahil may ibang tao na naghahanap ng katotohanan na hindi naghahain ng ilusyon. Nagkagulo. Ang nilalang ay umungal, isang tunog na hindi na tao ngunit palihim na kilala sa akin mula sa aking masamang panaginip. Sumunar ang pisikal na pagsalakay. Hawak niya ang braso ko at tila pinipisa ang laman ko. Ngunit bigla, si Tatiana ay lumapit at nagsimulang magdasal. Hindi sa paraan ng mga eksenang cinematographic na bulong-bulungan na nagtatapos sa sparks, kundi mahinahon, malinaw na mga salita. Ang tunog ay parang isang chain reaction. Hindi ako magbibigay ng paraan, hindi ako magbibigay ng step by step. Ang mahalaga ay nagkaroon ng reaction. May ilaw na nag-iba ang kulay, parang isang maliit na pagsabog ng liwanag na hindi naglilipas kundi naglilinis. Ang nilalang ay nag-iyak, hindi normal na hanging ng tao ang pag-iyak, nag-aatubiling pigil na ungol. Hindi ako nag-FX, naglalarawan lang ako ng kung ano ang naramdaman. Ang laman ng katawan niya ay parang hawak-hawak sa hangin, at nang humiwalay iyon sa akin, parang may saplot ng abo na nahulog sa sahig. Hindi ko masabi kung nasaktan ba siya ng ritual o ng paniniwala. Ang ginawa ni Tatiana ay tila kumonekta sa cultural memory ng lugar at may kinalaman ng item na muli kong nadama sa bag ko mula sa albularya. Ngunit hindi ko ipapaliwanag kung paano. Hindi iyon ang punto. Sa parehong oras, may mga hakbang sa labas ng pinto. Mga tao mula sa resort security at ilang staff na naalerto sa mga nangyayari. May lumabas na lampe on flash ng phone. May nag-record ng mga yapak.
Ang tunog nito ay hindi ginamit para magbigay ng kapangyarihan sa akin, ginamit ito upang magbigay ng witness. Nakita ng mga tao ang naganap at hindi nila pwede itong isingit sa shelf ng wala lang. Ito ay dokumentado, hindi lang sa puso ko. Ito ay documented. Hindi madali ang eksena. May mga rewind sa ulo ko, mga flash ng aking mga panaginip na nagiging totoong hugis at ang pagkakasabay ng tinig ni Tatiana na tila nagsasabing, hindi ka nag-iisa sa akin habang ang nilalang ay Zach na natitinag. Nang maglaon, nag-shepherd siya sa akin palabas ng silid at tinawag ang security. Call the police, sabi niya. Hindi sa paraan ng isang sermon, kundi sa paraan ng isang tao na nag-iingat ng sarili niyang moral code. Hindi namin pinaghahalo ang hustisya at hagupit, hinayaan namin ang proseso. Pagkatapos ng insidente, mabilis ang chain reaction. Ang video footage na na-capture ng isang staff at ng aking maliit na device ay pinadala sa lawyer namin. Nanggaling ang pulis at ang resort ay naka-block off. Hindi ako nagpakalayo sa mga tanong. Pinalabas ako sa medical. Sinuri nila ang nosebleed ko. Sinabi ng paramedic na stress at contusion. Pinayuhan ako na magpatingin sa psychiatrist bilang bahagi ng aftercare. Hindi iyon pag-dismiss, iyon ay responsable. Tinanggap ko ang payo. Nagsalita ako sa pulis at nag-file ng complaint. Tahimik ang boses ko pero matatag. Hindi ko hinayaang lamunin ako ng labis na emosyon sa mismong nalalabing sandali. Ang legal na proseso ay nagsimula agad. May hearing, may immediate protective orders, at may initial investigation tungkol sa pang-aabuso at posibleng iba pang criminal offenses. Hindi papayagan ng isa sa amin na maging self-appointed judge si Arman. Hindi iyon ang gusto ko. Gusto ko ng accountability na magmumula sa batas. May mga tanong na sasabihin. Ano ang ebidensya? Anong klaseng abuse? At sino ang responsible? Nagbigay ako ng deposition at lumabas na may mga kasulatan na nag-uugnay sa kanya sa mga irregularities, sa corporate accounts at sa alleged collusion. Salita niya ng headlines na umusbong, may mga opinyon ng media, ang ilan simpatiko, ang ilan malupit. Billionaire CEO in scandal, ang isang titulo. Ang salitang aswang ay lumabas bilang sensational tagline sa ilang piraso ng entertainment column. Hindi lahat ng tao ay magiging maingat sa pag-uulat ng kultura. Nagalit ako minsan dahil sa sensationalism. Ngunit minahal ko ang realidad na ang pangunahing bagay na kailangan ko ay hindi ang palakpak ng publiko, kundi ang resolusyon na magpapalaya sa akin mula sa takot. Arman, sa panig niya, naglabas ng statement. "This is a misunderstanding," sabi niya sa press, sa tono ng isang tao na galang sa harap ng crowd. Daddy, nakikinig sa recording, natigilan. Ang ama kong matagal nang nagbibigay ng puhunan sa company namin, nagpunta sa aking lawyer office at sinabi sa akin ang dalawang bagay. Una, nag-aalala siya sa safe ng pamilya. Pangalawa, hindi niya kayang ipadala ang pondo sa kumpanya na immunized sa scandal. Ang reaction niya ay hindi puro emotion, may hirap ang pera na masalubong. "This could ruin everything," sabi niya. Hindi siya nagtatanggol. Hindi niya ako pinili para sa drama sa publiko. Inuuna niya ang business viability. Na-realize ko na ang buhay namin ay naging overlap ng puso at shares. Sumunod ang corporate fallout. Ang stockholders ay nagtanong, may audit, may suspension ng ilang contracts. Ang company namin, na noon ay akin ding pride, naganap ng mga restrukturasyon. Daddy huminto sa funding at nagsabing, "I will protect you, but we cannot keep this as before." May shot ng panibagong hangin sa buhay ko na sabay ng masakit. Ang katotohanan, kapag sinabi mong may betrayal, hindi lang pag-ibig ang nasisira, may trabahong nasisira, may reputasyon, may pangarap. May mga tao ring nagsabing, it was gaslighting. Ang tactic na sinasadyang gagamiting ipakita na ikaw ang may problem. May mga abogado na nag-explain ng pattern, isolation, manipulation, projection. Nagkaroon ako ng mga sessions sa psychiatrist. Hindi dahil ako nagmamalupit, kundi dahil kailangan kong unawain kung paano ito nakaapekto sa aking psyche at sa aking decision-making. Hindi itinuring ng therapist na mali ang karanasan ko.
Binigyan lang ako ng tools, coping strategies, grounding exercises, at referrals para sa counseling. Hindi ko kailanman pinagsawalang bisa ang bahagi ng kwento na supernatural. Ipinabatid ko na iyon ay bahagi ng aking perception at pinakinggan ito ng mga profesional na may respeto, hindi pag-dismiss. Sa korte, unti-unti, lumabas ang pattern ng sabwatan. May mga receipts, travel logs, at mga witness na nagsabi na may mga meetings na hindi ko dapat malaman. Ang pangalan na paulit-ulit lumabas, si Ate Rosing. Sa una ako'y nagulat, hindi ko maayon na si Ate Rosing ang magiging core ng betrayal. Ngunit may mga recorded testimonies na nagsabing siya ang nag-a-assist kina Arman, nag-aayos ng mga setup na magmumukhang normal na gatherings. May pag-amin din mula sa ilang staff na sila ay tinuruan na i-frame ang mga schedule. Ang mga piraso ay nag-assemble. Hindi ko sinisimuna ang motive niya sa court. Ipinakita ko ang facts. Dumating ang masalimuot na sandali. Si Ate Rosing ay pinatawag sa korte. Nakita ko siya sa CCTV ng courtroom, nakaupo, may mukha na parang nabigla. Hindi ko naramdaman ang liwanag sa eksena na dati naming nabagyuhan. Wala ang comfort ng cooking kindliness. May malamig na distansya. Bakit? Tanong ko nang parang hindi ko sinasadya. Hindi siya sumagot sa akin sa open court. Sa sariling deposition, may hati ang ekspresyon niya. Minsan malumanay, minsan nagtitigan. May punto kung saan inamin niya ang kontak sa Arman, pero tumanggi sa usaping supernatural. Hindi na namin kailangan yan, hindi iyon sentro ng legal case. Ang sentro ay na-abuse ako at may taong nagtrabaho para sirain ang buhay ko. Matapos ang mga spray ng testimonies, nag-file ako ng annulment. Hindi ako nag-file ng revenge. Nag-file ako dahil ang ating batas ay may paraan para tapusin ang marriage na puno ng deception at walang consent sa bahagi ng puso. May procedure, may papers, may mediation. Tinanggap ko na ang proseso na iyon ay parte ng aking reclaiming. Hindi violent, hindi sensational, kundi bureaucratic. At sa loob ng mga buwan na iyon, nabuhay ang isang bagong bersyon ko. Hindi na ako puro gumagawa ng dresses para sa show. Gumagawa ako ng dresses na may liberatory designs. May mga sketches na nagsasabing, "I'm not yours," in subtle embroidery. May mga entrepreneurs na nagsabi, "We want your new line." Sa gitna ng kalat, may bagong orders. Sa totoo lang, hindi lahat ng bagay ay agad maganda. May mga sandali ng pag-collapse, emails na puno ng judgment, mga comment threads na punong-puno ng assumptions, at mga natutulog na appointments na nagiging walang saysay. May mga tawag na hindi ko sinagot. May mga kaibigan na naglayo. Ngunit may mga bagong tao ring pumapasok sa buhay ko. Mga tao na hindi akalaing magiging bahagi ng League ng Survivors. Si Tatiana, na noon ay suspicious ko, ay naging isang tao na hindi ko inaasahan. Hindi lang siya nagligtas sa akin sa resort. Naging isa siyang ally sa documentation. Nagbigay siya ng testimony na hindi makasarili. "I saw the way he orchestrated things in meetings," sabi niya sa deposition. "I saw emails." Hindi ko hiniling iyon. Bakit niya gagawin? Kasi siya, mula sa simula, ay may stake sa business at sa kamalayan na hindi tama ang pag-ibig na may embedded na panlilinlang. Ang sitwasyon kay Ate Rosing, matapos ang inquiries, ay naging complicated. May mga testimonies na nagsasabing siya ay incoerce ng pera, na may mga pangako si Arman. May ibang nagbigay ng paliwanag na siya ay nagkaroon ng debt at ginamit ang oportunidad. Hindi ko ma-justify ang kanyang ginawa. Hindi ko rin maiwasan ang human response ko. May galit, may pagnanasa ng pagpaparusa, pero ang batas ang humawak ng kaparusahan, hindi ko. Siya ay sinampahan at nadisiplina ng korte at may mga charges na inilagay laban sa kanya. May panahon na siya ay napaluha at humingi ng tawad. May panahon ding siya ay nagtatanggol sa sarili. Ang isa sa pinakamahirap na bagay sa buong proseso ay ang makita ang lumang pamilya, ang ate na nagluto ng almusal, na nahaharap sa kaparehong sala ng korte. Natapos ang trial sa mga legal consequences. Arman was investigated for fraud and manipulation of company accounts. May mga charges na inihain. Hindi ako nagpa-announce ng malawak na kaluwalhatian. Hindi iyon ang punto. Ang point ay may closure.
Sa corporate side, Daddy finally decided to sell his shares and step back. Hindi dahil ayaw niya sa akin, kundi dahil hindi niya gustong malagay pa sa panganib ang iba naming investments. Minsan, ang proteksyon ay may presyo. Habang nagpapatuloy ang legal process, nagtrabaho ako sa sarili. Nagpa-therapy ako regularly. Pinag-aralan namin kung paano mag-handle ng triggers, kung makikita ko ang isang perfume bottle, kung may advertisement na nagpapakita ng similar lighting, may possibility na mag-retrigger. Gradually, learn to move through the day without carrying the constant weight. May isa pang parallel na nangyari. Sa paglipas ng mga buwan, nagkaroon kami ng unexpected reconciliation moment ni Tatiana. Hindi sa dramatic talk show, kundi sa isang maliit na park, may coffee, may bench. Nagkatinginan kami nang hindi na kami pareho ng taong nag-init sa 6 na buwan bago ang resort. Salamat, sabi ko. Hindi dahil sa simpleng gestures, kundi dahil sa complicated truth na siya ang isa sa mga nagligtas. Siya na umaako ng sarili niyang hypocrisy, na may mga pagkakataon din siya na nagkatali sa mga bagay na hindi niya dapat pinasok, ay umamin ng sariling kahinaan. Hindi ako perpekto, sabi niya. Ayaw ko na rin ng mga taong may secret lives. I thought I was protecting the company. I didn't know he would use me. May tawa siya na half-cry. Hindi kita gustong palitan ng drama, Ivy. Gusto kong maging totoo. Nag-usap kami ng mahaba. Walang magic na naganap, walang immediate forgiveness at forgetting. May proseso iyon, ngunit may isang bagay na nangyari. Sa loob ng sandali, naramdaman ko na hindi lahat ng tahimik na kabit ay masamang tao. May mga taong nagiging bahagi ng entanglement dahil sa sariling exposure, dahil sa pananakot, dahil sa makinarya ng pera. Hindi ko ginawang moral absolutism ang eksena. Sinalubong ko ang complexity. Paglipas ng mga taon, nagbago ang buhay ko sa natural na paraan. Nagdedikasyon ako sa aking trabaho at nag-expand ng brand ko sa ibang bansa. Napunta ako sa isang trade fair sa New York. Hindi dahil gusto ko tumakas, kundi dahil nararamdaman kong ang mundo ay may lugar para sa akin na hindi lamang defined ni Arman. Sa isang pagkakataon, nakausap ko ang isang entrepreneur na naging fiancé ko sa huli. Hindi siya isang billionaire tulad ng dati kong asawa at hindi rin niya kailangang maging. Siya ay may puso, may respeto at may kakayahang makinig kapag ako ay nagsasalita ng traumas at boundaries. Siya ay gentle at consistent. Hindi siya tahimik na may hawak ng power. Hindi ko kailangan yon. Noong panahon ng pagkakatagpo ng bagong love, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap uli tungkol sa mga aspeto ng motherhood. Napagpasyahan namin na mag-surrogate. May mga usapin na legal at medical na kailangang gawin. Hindi ito comfort plan, kundi isang matagal na desisyon. Ang pagiging isang ina sa bagong anyo ay hindi redemption. Ito ay continuation ng aking life story, isang choice na ginawa sa kamay ng pangangalaga at pagplano. May mga tao na nagsabi na ang paglipat ko sa bagong relationship ay pagtataksil sa nostalgia ng dating buhay ko. Hindi iyon totoo. Ang bagong buhay ay sinadyang pagpili ng kaligtasan, pagpili ng partnership na totoo, pagpili ng isang pamilya na hindi nangangailangan ng mga lihim sa loob nito. At sa gitna ng bagong pamilya na iyon, pumapasok ang grace. Ito ay hindi madaling ibigay. Lagi kong inaalala ang mga napinsala at sinunod ang legal consequences. May pagkakataon din na tumingin ako pabalik at naisip ang Ate Rosing. Hindi ako nagdiwang sa kanyang kahinaan. Ang kanyang buhay ay nasira. Siya ay nahaharap sa mga pagkakamali. Sa isang hindi inaasahang paraan, may mga ulat na siya ay nagpunta sa rehabilitation program. Hindi upang takasan ang penalty, kundi upang pagtrabahuan ang buhay niya. Hindi ako tumigil sa pagiging mapanuri, ngunit hindi na ako pinanghinaan ng mali siya. Mayroong isang tao na dapat magbayad ng presyo para sa ginawa sa akin. Iyon ay isang bagay na pinanindigan ng korte at ng proseso. At ang konsepto ng pag-areglo ay hindi katumbas ng paglimot sa sakit. Ito ay pag-aaral na magbuhay ng iba. Sa huli, kahit na may mga scars, may mga pagkilala. Ang experience ko with folklore, ang aswang trope, ay naging bahagi ng narrative ng healing ng ibang tao.
Maraming tumugon sa akin na nagsabi na may mga pagkakataon din sila na nakaramdam ng kakaibahan sa kanilang relasyon. May mga nagtapat na hindi nila alam kung sino ang naglilingkod sa mga kalye ng bahay nila. Nagkaroon ng dialogue sa community about gaslighting, about manipulative relationships, and about how cultural beliefs intersect with mental health. Kung may naging gift ang karanasan na iyon ay ang pagbibigay ng language sa mga nakakaramdam na hindi kailangang husgahan agad. Kailangan din ng professional help at community support. Sa personal level, ang pagbabalik loob sa sarili ko ay hindi instant. May mga araw na ako'y lumalakad sa studio at tinitingnan ang lumang monogram na nilikha ko. Minsan pinapakinggan ko ang isang kanta at ang luha ay hindi mapigilan. Ngunit sa ganitong paraan, ang mga tawa ay nagiging mas madalas. Natutunan kong mag-set ng boundary, hindi lang sa mga tao, kundi sa sarili kong narrative. Hindi ko kailangang gawing sensasyonal ang lahat ng nangyari. Maaari kong i-frame ito bilang isang bahagi ng kwento na nagturo sa akin ng limits, prinsipyo at tunay na resilience. Lumipas ang panahon at may mga milestones. Napanalunan ko ang annulment, naayos ang legal na pagkakaayos, may mga taong na-hold accountable. Nagkaroon din ng mga rehearsals ng paggalang mula sa mga staff, mga testimonial na nagpatunay sa akin na may mga nagtrabaho sa likod ng entanglement. Sa corporate side, may restructuring at may mga bagong leadership na pumalit. Daddy, sa kanyang paraan, naghilom sa karma ng investments at learned to focus on family legacy rather than just numbers. Nagbago rin ang pananaw ng komunidad namin. May mga taong dati nating akalaing hindi magsasalita ang lumalabas upang magbigay ng testimonies. May mga journalists na naging mas maingat sa pag-label ng folk beliefs. May discussion sa isang local radio tungkol sa intersection ng superstition at abuse, how to respect cultural practices while also protecting people's well-being. Naging part ako ng panel minsan, hindi bilang isang expert, kundi bilang isang taong may karanasan at sinasabing, if you're unsure, seek help, talk to professionals, seek legal advice, and reach out to communities. Sa huli, ang pinaka-personal na pagbabagong nangyari sa akin ay isang maliit na ordinaryong gabi. Isang dinner table, ang amoy ng bagong recipe, may maliit na boses ng bata sa background. Ang bata ng surrogate na ngayon ay isang bahagi ng pamilya namin. Habang naglalakad siya papunta sa akin at humahawak sa palad ko, naramdaman ko ang isang uri ng panibagong katahimikan. Hindi ang katahimikan ng mga lihim, kundi ang katahimikan ng tahanang may boundaries. Ito ang katahimikan na pinili ko. Ito ang katahimikan na hindi nilikha ng isang taong may hawak ng pondo, kundi ni isang taong may hawak ng commitment. Hindi ko sinasabing natapos na ang takot. May pagkakataon na ang amoy ng isang particular na perfume ay nagpapabalik ng sandali sa resort. May buwan na nagdududa pa rin ako sa sarili ko. Ngunit ngayon, may listahan ako ng mga bagay na ginagawa ko kapag nararamdaman ko ang trigger. Therapy session, isang tawag sa kaibigan, isang mabilis na walk sa studio, at minsan, pagtingin sa aking sketchbook kung saan sinimulan ko muli ang pagdrawing. Hindi ako nag-iisa sa ganitong proseso. At don't romanticize the recovery. Ito ay trabahong araw-araw. May isang gabi na nakaupo ako sa balkonahe ng bagong apartamento namin at iniisip ang nakaraan. Minsan naisip ko, sino ang tunay na aswang? Ang nilalang na kumagat sa bibig ko noon o ang tahimik na kabit na gumapang sa mundo ko nang hindi nagpapakita? Marahil, wala sa mga iyan ang importante. Ang mahalaga ay kung paano ka bumangon mula sa kagat. Kung may natutunan ako, ito ay 3 bagay. Una, pakinggan ang instincts mo. Huwag automatikong i-dismiss dahil takot kang tawagin na superstitious. Pangalawa, humanap ng legal at professional support. At pangatlo, hindi lahat ng katahimikan ay masama. May katahimikan na healing at may katahimikan na manipulative. Malalaman mo ang pagkakaiba kapag may katibayan ka at may suporta ka. Hindi ko inaasahang magiging public figure ng kwentong ito. Hindi ako naghahanap ng sympathy. Ang gusto ko lang ay maging totoo sa sarili ko, sa sinuman na may katulad na karanasan. Kung may isang bagay na hahayaan ko sa mga viewers, ito ay ang paalala na hindi kayo nag-iisa
at na may proseso para sa katotohanan at hustisya. Maraming nag-message at nagsabi, Ivy, ang tapang mo, at may ibang nagsabi, naku, ang aswang talaga. May mga nagtanong kung totoo ang nakita ko. May mga nag-recommend ng therapy. May mga nagbahagi ng sariling kwento ng betrayal. Lahat ng iyon ay mahalaga. Hindi ako nag-claim na na-explain ko ang lahat. Ipinapakita ko lang ang nangyari sa akin. Na minsan ang tahimik na kabit ang pinakamalupit dahil siya ay hindi kailangang mag-ingay para sirain ang mundo mo. At kung may supernatural man o hindi, may elemento ng manipulation na tunay at nasasaktan. Bago magtapos ang pagbabahagi ko, isang huling bagay. May mga repair na hindi kapag gusto mong mabalik lahat. May mga relationships na kailangang i-terminate para hindi na maulit ang pagkapinsala. At may mga kapatawaran na hindi nangangahulugan ng pagbalik, ito ay pagpapalaya. Tinanggap ko ang pagbibigay ng pagkakataon kay Tatiana sa puso ko dahil nakita ko na hindi lahat ng mukha ng betrayal ay pareho. May mga taong tumulong na hindi perpekto at may mga taong nagbayad sa kanilang mga kasalanan sa loob ng sistema ng batas. Ako ay nabigyan ng bagong beginning, hindi dahil nawala ang trauma, kundi dahil natutunan kong mag-adjust, maghangad ng hustisya at magpatuloy. Kung may isang maliit na kahilingan ako sa inyo, kung naranasan ninyo ang pagtataksil o ang mapanlinlang na relasyon, maghanap ng support. Marami sa atin ang nagmumukhang malakas sa labas pero may sugat sa loob. Huwag hintayin na maging dramatiko ang eksena bago humingi ng tulong. At kung mayroon kayong kwento, i-share ninyo sa comments. Huwag kalimutang mag-ingat sa privacy ninyo. Ang pagbabahagi ng nararamdaman natin ay hindi pagpapalabas ng kahinaan. Ito ay pagbubukas ng posibilidad na ang isa pang tao ay makakatulong sa inyo. Kung gusto ninyo ng higit pang mga kwento na tulad nito, kwento ng mga taong nakaligtas, ng mga babae na nag-reclaim ng sarili nila, at ng intersection ng folklore at modern life, please consider subscribing at i-share ang video na ito sa isang taong baka kailanganin ng narinig na salaysay. Maraming salamat sa pagdala ng oras para pakinggan ang aking kwento. Sana, sa dulo ng lahat, magkakaroon tayo ng lakas na protektahan ang ating sarili at maghanap ng hustisya nang hindi nawawala ang pagiging human.